days I will raise it up. He was speaking of his own body, and through him, we too have become living temples of God. St. Paul tells us, diya sa pang-ikadawang pagbasa, do you not know that you are God's temple, and that the Spirit of God dwells in you? Matapusakan ako na ang presensya sa Diyos. This means that holiness is not only found inside church walls, it is also found within us. Our hearts are meant to be God's dwelling place. But just like the temple in Jerusalem, sometimes our inner temple becomes cluttered with anger, pride, selfishness, or sin. We need Jesus to cleanse our hearts, to drive out what keeps us far from Him, so that we may again become a place where the Spirit can live freely. Sa manangkaroon niya, ano ang pangayoon sa Diyos nga unta limpyuhan niya ang atuang kanan. Ang ato ang kaugalingon, no? Kay matagkaroon niya makugawan niya. Pinaagi sa ato ang mga kasaypanan. Apan tungod sa pasay loob sa Diyos, malimpyuhan niya. Every act of kindness, every word of forgiveness, every prayer said in faith, these are signs that God's Spirit is alive within us. And just as the prophet Ezekiel describes water flowing from the temple, bringing life to the world, when God's Spirit flows in us, we too bring life to others. We become living water, refreshing those who are tired, comforting the grieving, helping those in need, and giving hope to those who suffer. Sa Bishop Abed, before sa bagyong Tino, ingon siya na ang tanang simbahan lihan, aron nga kung dunay ibagway from time to time, makasunod sa simbahan. Mo ka na ang pagpakita na kita templo sa Diyos, lugar sa Diyos, diin abutangan sa mga nanginahanglan. Pero ato gabi is bagyo, sikat kayo sa turusa kayo. Kabasa mo? Oh, grabe naman. Ibahas na. Kaya naman, na may nagka-picture nila sa pagpuntahan na sirado. Niya na kay mga kaisunan na homeless nga naali nga nagigda. Ingon dito sa comments, pagkaway kaluboy ng mga pari sa Rosario, may lang ang maligta. Ang mga na sakit o bay ka. Yes, Ginoo, wala na nabili ang puntahan niya. Pero bago na ang